muna, ilan taon ka na at kailan ka nag-start mag-weightlifting? 14 po. Weightlifting po, di ko na po matandaan. Gawa po, nag-stop rin po ako. Opo. Pero naalala mo pa ba kung bakit ka nag-start? Ano yung nag-inspire sa'yo? Na ano po, halos po lahat po kasi ng pamilya ko po nag-weightlifting, kaya nag-weightlifting na rin po ako. So, ayun, ikaw yung naka-capture ng pinakaunang gold dito sa palarong pangbansa. So, ano yung feeling mo? Masaya po. Kumusta naman yung training mo leading up to this moment? Sobrang okay po. Dahil may nagpupush po sa akin para magkaroon po ako ng lakas. Ano pa yung gusto mong ma-achieve in the future? Since ngayon may gold ka na sa palaro, ano pa yung mga goal mo? Olympic po. Olympic Games. Sana po kahit hindi na po medal, basta laro lang po sa Olympic. Yun po, Coach. So, una-una, congratulations din po sa inyo. Ano po yung feeling nyo na naka-gold po si Matthew? Actually, napakasaya. Dahil ko pang ako yung lumalaban. So, yung saya niya, mas doble pa siguro yung saya ko para sa bata. Kailan niyo po siya i-start i-coach? From the start po ba ng weightlifting journey niya? Actually, matagal na siya nagte-training from what I know kasi estudyante namin siya. Pagiging coach naman niya, ako siguro pumasok lang ako around mga 5 months or 3 months or 4 months. Pumasok sa kanila kasi nagte-training siya sa tita niya eh. So dahil estudyante namin siya, so tawag dito, kaya ako yung nag-handle dahil ito yung under ng DepEd. Kamusta naman yung training niya leading up to palaro? Yung training niya talagang super happy lagi kami sa training. Nag-training kami para hindi maapektuhan yung klase nila. Inaabot kami start kami 6 o'clock to 10:30. Every day yon except Sunday. So kaya kung baga yung hirap, yung pagod namin na inaabot kami ng gabi para magawa yung training. Sa pagkapanalo niya, sobrang saya ko. Yung pagod namin is worth it talaga. Pwede niyo po ba i-describe kung paano po si Matthew bilang isang atleta? Parang madali po ba siya i-coach? Actually, tawag ito, alam na kasi niya yung gagawin niya eh. So, hindi ako gaanong nahihirapan. Although, of course, as a student, bilang bata pa, sometimes ang kinokorek ko lang sa kanya is yung may pagiging medyo malikot. Pero, tawag ito, dun sa gagawin niya sa training, actually, alam na niya yung gagawin. More on, sa akin, pagpapalakas na lang ng loob, yung tinuturo ko sa kanya, yung sabi ko sa kanya, more on mental toughness. Kasi, yung pagkausap ko yung nanay niya, lagi niya sabi sa akin na, "Sir, iyan ganito, iyan ganito." So, kumbaga, doon ako talaga pumasok, doon kung paano ko tutulungan siya, doon sa emotional at saka sa mental. Tingin niyo po ba parang malaki po yung inspiration niya nakuha niya galing po sa tiyahin niya na si Actually, talagang doon nanggaling ang lahat. Kumbaga, yung pangarap niya talaga ay maabot din yung narating ng kanyang tita, si Ma'am Heidelin, tawag ito. And of course, kaya siya ganyang kalakas kasi during the training kasama namin si Ma'am Heidelin, kasabay namin siya sa training. So kumbaga nakikita niya yung lahat ng and of course, tawag ito, yung nakikita niya yung pagpupursige ng tita niya. Kaya ang laking impluwensya sa kanya na kanyang tita.